Ang pelikula ay bubukas sa panahon ng Cretaceous period. Maraming nilalang ang nambibiktima sa mas maliliit na hayop. Bago ang isang T-Rex ay humabog sa maliit ngunit nakamamatay na dino predator na tinatawag na snappers. Pagkatapos ay lumundag ang Meg sa tubig at hinalamon ng T-Rex bago pinatagdag ang dalawang patay nito sa ilalim ng tubig. Sa kasalukuyan panahon, si Jonas Taylor, Jason Statham, ay lumabas mula sa isang shipping container sa isang barkong naglalayag sa kabila ng West Philippine Sea. Nandyan siya para pigilan ng isang grupo ng mga lalaki sa pagtatapon ng nakakalaso na basura sa karagatan. Pagkatapos mangalap ng kanyang impormasyon, siya ay nagpapatuloy upang talunin ang mga goons bago siya tumalon sa karagatan at iniligtas nina Mac, Cliff Curtis, at Riguez, Melisande Miguel sa kanilang chopper. Opening hatch. Sa isang Oceanic Institute sa China, sinusubukan ni Jiuming Zhang Wu Jing ang isang exosuit na ginawa para sa pagtatrabaho sa ilalim ng tubig. Siya ang tiyuhin ni Mei Ying, Sophia Kai, at kapatid ni Su Yin, na namatay kamakailan, at si Jonas ay tumaas bilang isang parental figure kay Mei Ying. Dumalo sila sa isang kaganapan para sa institute na pinamumunuan ng kasosyo sa negosyo ni Jiuming na si Hilary Driscoll, Shena Gilroy. Nagbigay pugay si Jiuming kay Su Yin at sa kanilang ama at nangakong ipagpatuloy ang pagsasaliksik sa karagatan bilang karangalan sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita ni Jiuming si Hiki, isang nahuli na megalodon na tila tumutugon sa kanyang mga utos. Samantala, napansin ni Jonas ang isang kainahinalang lalaki na nagngangalang Montes, Sergio Perez Bencheta, na nakatingin sa kanya sa kaganapan. That's because I save your life all the time. I buy you beers and I back you up in bar fights. Sinubukan ni Jiuming na magsagawa ng pagsubok kung saan gumagamit siya ng device para gumawa ng mga ingay na magpapalayo kay Hiki sa kanya. Sa pangalawang pagtakbo, mukhang hindi nakikinig si Hiki at nag-aalala ang crew para kay Jiuming hanggang sa muling pumasok sa istasyon ng hindi nasaktan. Sinabi ni Jonas na si Jiuming ay walang ingat at nagpapakita ng pag-aalala sa ugali ni Hiki. Kapag iniwan siya ng mga tripulante at hindi nag-aalaga, nasira si Hiki sa mga labusan at tumakbo sa bukas na tubig. Sinamahan ni Jonas sina Jiuming, Mac, Riguez, at DJ, Paige Kennedy, na tumungo sa Mana One Research Facility para tuklasin ang Mariana Trench, na nakikipagpulong sa isa pang analyst na nagngangalang Jess, Skyler Samuels. Umiwas si Mei Ying sa kabila ng sinabi ni Jonas sa kanya na manatili sa likod para sa kaligtasan. Habang nasa ilalim ng tubig sa isang sub, napansin ng crew na nakawala si Hiki at kasama ang dalawa pang Megs. Samantala, pinangunahan ni Montes ang isang mineral farming operation bago mapansin ang Mana One crew sa malapit. Pinasabog niya ang buong bagay, pinatay ang sarili niyang crew at naging sanhi ng pag-crash ng isa pang sub. Pagkatapos ay nag-ulat si Montes kay Driscoll, ang kanyang amo, na nagsabi sa kanya na kailangan nilang pigilan ang Mana One crew na mahanap ang kanilang trabaho sa istasyon. Pagkatapos kunin ng lahat ang kanilang sarili, natukoy ni Mac, nasa istasyon pa rin, na sinabutahe ang sub. Lumabas ang crew sa sub gamit ang mga exosuit na may limitadong oxygen para makarating sa malapit na istasyon. Isang tripulante na si Lance Felix Mayer, ang napatay matapos hilahin ng mga nilalang sa ilalim ng dagat, habang ang isa pa, si Sal Quirenzone Sowart, ay tinadtad ng Meg matapos itulak ang isang kasamahan ng crew palayo. Pagdating nila sa istasyon, ang isa pang tripulante, si Curtis Ubi Van Rom, ay pinaputok ang kanyang suit bago maubos ang tubig mula nang mabasag ang kanyang helmet. It's not too far! Pagkatapos ay nagsimulang tumingin ang mga tripulante sa istasyon upang makahanap ng paraan upang humingi ng tulong. Binuksan nila ang isang video monitor at nakipag-ugnayan sa istasyon, kung saan nalaman nila na si Jess ay bahagi ng koponan ni Driscoll at nagtaksil sa iba. Inilabas niya ang mga escape pod na kailangan nila at inutusan si Riguez na barilin si Jonas para kahit papaano ay makabalik si Mei Ying, ngunit hindi madala ni Riguez ang sarili na gawin iyon.
Pagkatapos ay nakipag-usap si Driscoll sa mga tripulante at ipinahayag na pinaplano niyang nakawin ang teknolohiya ni We'll Jiuming be para back sa at kanilang work in a week, operasyon. using your technology to take whatever we want. Your institute will be a platform that we use. To plunder the ocean for decades. 你会有报应。 And before you start whining about the ecosystem, who cares? We'll make billions, and no one is going to see the damage we do. 你丫闭嘴！ Upang makalabas, si Jonas ay naghanap ng isa pang sub at sinubukang alisan ng tubig ang tubig, ngunit siya ay nahimatay at nahuli ni Montes. Ibinunyag niya na mayroon siyang personal na sama ng loob kay Jonas dahil ipinakulong niya ito noong nakaraan dahil sa kanyang mga kriminal na gawain. Nagkaroon sila ng maikling away ngunit nagawa ni Jonas na may sakay ang crew sa sub para makaalis doon. Samantala, nanonood sina Mac at DJ ng video footage na nagpapakita kay Jess ng pagsasabutahe sa sub at pagkatuto ng kanyang panlilinlang. Hinabol sila ng mga mersenaryo ni Driscoll, ngunit nagtagumpay ang dalawa na tumalon sa karagatan upang makalayo. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin sila. Bumalik si Jonas at ang crew sa Mana 1 at nilalabanan ng mga mercs para palayain sina Mac at DJ. Ang mga Megs ay nagsimulang pumunta sa istasyon habang si Montes ay muling sumama kay Jess na kanyang kasintahan. Kinausap ni Jess si Driscoll at tiniyak sa kanya na siya ay nasa likod ng Meg-proof na salamin at pagkatapos ay ang isa sa mga Megs ay nag-jump dito at nilamon si Jess ng buo na iniwan si Montes na naguguluhan. Ang istasyon ay nagsimulang kumuha ng tubig kaya ang mga tripulante ay sumakay sa isang bolsa upang makalayo. Sinusundan sila ng mga mercs sa kanilang sariling bolsa, ngunit naging pagkain din sila ni Meg. Take it. Mate, do your job. Take the bloody shot. Ang crew ay nagsimulang maglakad patungo sa isang resort na tinatawag na Fun Island, habang si Jonas ay gumagawa ng mga salapang na may mga pampasabog at laso na gagamitin laban sa mga Megs. Pagkatapos ay sinimulan ni Montes na sundan ng mga tripulante kasama ang mga natitirang mercs. Sa malapit, isang bangka kasama ng iba pang mga turista ang hinayla sa tubig ng isang higanteng pusit. Tinangka ni Driscoll at ang kanyang koponan na lumipad sa isla para lamang lumabas ang snappers. Kinaladkad ng isa sa kanila si Driscoll palayo sa kanyang death habang ang ilan sa iba pang mga mercs ay may mga kapos palad na nakatagpo din sa kanila. Pagkatapos ay sinubukan ng mga tripulante na alisin ang mga turista mula sa tubig habang ang mga Megs ay nagsimulang magpakita at magsimulang lamunin ang ilan sa mga bisita. Sinusubukang iligtas ni Jonas ang ilang tao habang humiwalay sina DJ, Mac, Riges, at Jiuming para tumulong din. Si Mei Ying ay sumisid din sa tubig upang tumulong sa pagliligtas ng mga tao at isang aso. Nakatagpo ng 4 ang natitirang mga mercs na humawak sa kanila sa tutok ng baril hanggang sa mabuksan ni Mac si DJ ng pinto, pinayagan ng mga snapper na pumasok at kainin sila para makatakas sila. Hinanap ni Mac at Jiuming ang chopper ni Driscoll at nagsimulang lumabas, sinunog ang snappers habang umaakyat sila patungo sa kanila pagkatapos na i-spray ang mga ito ng jet fuel. Nagawa ni Jonas na patayin ng isang Meg sa pamamagitan ng pagjam ng paputok na salapang sa mukha nito, ngunit bago niya masundan ang susunod, sinundan siya ni Montes. Nagkaroon sila ng isa pang maikling labanan bago sipa ni Jonas si Montes sa karagatan nang tumalon si Meg at kinakain siya. Ang pusit ay nagdudulot ng kalituhan sa resort at nakapatay ng mas maraming tao bago gumawa ng bomba si Jiuming at inijam ito sa gilid ng pusit. Pagkatapos ay lumangoy si Heiki at pinatay ang pusit. Sinundan ng huling si Meg si Jonas pagkatapos niyang maakit ito at gumamit siya ng sirang talam ng chopper upang ilansan ang Meg sa bibig. Sina Jonas, Mac, at Jiuming ay lumusong sa tubig upang lumangoy pabalik sa lupa, ngunit si Heiki ay nagsimulang lumapit sa kanila. Ginagamit ni Jiuming ang kanyang device para makalangoy siya sa paligid nila at tumalikod. Sa palagay niya ay talagang nakikinig ito sa kanya, ngunit iminumungkahi ni Jonas na sinusundan niya ang mga dolphin. Bumalik ang tatlo sa dalampasigan kasama sina Riges, Mei Ying, at DJ. Iminungkahi ni Jiuming na lumabas si Heiki sa kanyang kulungan dahil panahon ng pag-aasawa at maaaring buntis siya. Sinabi ni Jonas na mas mabuting huwag isipin ang tungkol dito habang nakaupo sila upang uminom at magsaya sa kanilang kaligtasan. So, am I still grounded? Absolutely.
You two